That is a mission field. 1.4 billion people yan, mga kapatid. Na listen, na kung si Kristo Jesus ay darating ngayon, think about this. Pupunuin po ng Indiano ang lugar ng impyerno. 1.4 billion people lost without Christ will go to hell. Makita mo doon yung sea of humanity sa lugar ng India. Na kapag masimulan mong makita yung mga kabahayan, wala na pong katapusan. Puro na po building, puro na po bahay doon sa lugar na yun. It's a sea of humanity. Lost people. Kinakailangan merong maglayag. Amen? Merong maglayag para i-reach out itong mga Indianos na ito. Okay? Next po. Next na picture natin. Meron pa ba tayong picture dyan? Ito. Si Pastor Vinay, yung nakapula, yung naka-black. Yung naka-black si Pastor Vinay. Ito. Yan po ay graduate sa La Loma Baptist Church. At nag-take over siya ng gawain ni Pastor Don Altura, yung nag-encourage sa akin na mag-pray sa India. At ito yung mga converts nila. Ito po ay isang businessman doon sa lugar, doon sa kanilang church. He is a Hindu. At ginagamit siya ng Panginoon doon mightily. And si Brother Nash ang pangalan niya. Bago ako bumalik sa Philippines, ito yung sinabi niya sa akin. Hindi ko makalimutan yun. Sabi niya, Missionary Irvie, please don't change your heart for India. Kasi nga naman, pagkatapos kong makita yung lahat doon, na-experience yung lahat doon, pwede talaga magbago isip ko eh. Sa amoy pa lang, kapatid. Nako, mahihypnotize ka na. Totoo ito. Sumakay ako sa kanilang train, Pastor. Punuan yung train. Tapos nakasabit lahat yung mga halos mga tao ba? Bukang-buka, di ba? Tapos ako hanggang dito lang nila ako. Hanggang dito lang talaga ako kasi maputot man, maliit man ako, mga matatangkad man yan sila. Nako, hanggang dito parang tambutso, pambihira. For 15 minutes parang ayaw ko, parang hindi ako makahinga sa loob. Sabi ko, Lord, makakatagal kaya ako dito ng 1 year, 5 years sa lugar na ito, ganito. Pero mission field sila, mga kapatid. Mission field ang lugar ng India. We need to go to that field. They need the gospel. And then, sabi sa akin ni Brother Nash, sabi niya, don't change your heart for India. But what really breaks my heart, mga kapatid, is when he said these words, sabi niya, please come back. Please come back. One Indian person is pleading and hoping that a missionary will go back. That's a burden. That every time na marinig ko po yung word na yun, every time na bumalik sa kaisipan ko yun, hindi ako mapakali dito. It breaks my heart that someone is waiting for me to go back to that field. Kaya tulungan niyo po kaming makabalik. By the grace of God, ma-reach out natin itong mga Indian people with the gospel of the Lord Jesus Christ. I have prayer to God na makuha namin yung visa na 5 years para makapag-aral ako sa India as a student visa. For 5 years, walang uwian yon. If God allowed that, we will stay for 5 years in the field of India. Pero kung papayagan kami ng Panginoon na makapagsimula ng gawain sa border of Nepal, reaching the Hindus and the Nepali, then it will be okay. It will be great. Kasi dalawang nationality ang ating makukuha dyan. But it's either sa two, kung saan sa dalawang ibibigay ng Panginoon na opportunity sa atin to go, I believe with all of my heart
that the only result is the lost souls of men that will go to heaven one day. Amen? So just pray for me and my family. As of now, we are in the last phase of our deputation, and whatever the Lord will give and will provide for us next year, that's it. We will go. Amen? We will go by the grace of God. Ang ating pag-aaralan ngayon sa salita ng Diyos, are you ready sa salita ng Panginoon sa umagang ito? Amen? The title of our message this morning is The Momentum of Mission. The Momentum of Mission. When we say momentum, that is yung pagbubulusok or buwelo ng ating mission. Amen? That is the title, The Momentum of Mission. The challenge is, we should not lose the momentum of our missions. Amen? Keep it up. Hayaan natin yan na bumulusok pataas. Amen? Don't lose that. Yung ating unti-unting binibuild up na momentum sa missions, mga kapatid, huwag nating hayaan na bumaba or mawala. Amen? Pataas tayo. Let's go up. And the reason kung bakit tayo nagsuslow down sa ating missions is that people of God cannot show up and then don't grow up. Amen? In order for us na keep natin yung momentum nating pataas, this is what we need to do. We need to show up in the ministry of God and grow up in the Word of God. Amen? Let's see this momentum of mission. Buksan natin yung mga Bibles natin, please, sa may Philippians. Philippians chapter 4. The momentum of missions. We will begin reading in verse number 14. Philippians chapter 4, verse number 14, and then verse number 15. I pray to God that God will show something in your heart right now, in your eyes by faith right now, this momentum of missions, na hindi natin ito mapabayaan. Ang sabi sa Bible, are you there? Say amen. The Bible says in verse number 14, notwithstanding, ye have well done. Maganda yung word na sinabi dyan. Ye have well done. Sabi dyan. Ibig sabihin, maganda ang inyong ginagawa. Meron kayong ginagawa sa ministry ninyo na dapat hindi ninyo itigil dahil ito'y ikakabuti. Amen? Na mga tao, para sa kalahat, ikabubuti sa atin. Ye have well done. Ano sabi dyan? That ye did communicate with my affliction. Kung sinabing communicate, you have part. You give your part in this affliction na meron ako, in this situation na meron ako. Sabi niya, verse number 15, now ye Philippians, or believers in Philippians, know also that in the beginning of the gospel, mark that word, in the beginning of the gospel. When we say momentum, Pastor, it speaks of the starting point. May starting point po yan. Di ba? Kagaya ng electric fan na yan, yung starting point niyan is level 1. Tama? Tapos pwede mo siyang ilagay sa level 2, 3 hanggang pataas. Makikita natin dito yung word na in the beginning of the gospel. It means mayroong starting point ang ating mission. At meron po yan na momentum na dapat mapangalagaan. Amen?
Naintindihan natin? Sabi diyan, in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Yan ang sabi ng isang misyonaryo. Isang misyonaryo dito ang nagsulat sa mga taga-Philippian believers. Amen? It means, listen, mahalaga itong sasabihin ko. The momentum of mission started in one church na nag-support ng isang misyonaryo. Naintindihan natin? Diyan ang momentum nagsimula. Dito sa ating binasa, nabanggit na isang misyonaryo, nagpapasalamat siya at sinabi niya, praise the Lord. Kasi bakit? May isang church na nagsuporta sa akin. Naintindihan natin? It means one church who supported one missionary. Fast forward tayo sa panahon natin ngayon. Sa tingin ninyo mga kapatid, gaano na kataas ang momentum ng ating mission sa dapat nating pangalagaan? Nagsimula ito sa isang missionary, sa isang church na nagsuportahan. Nagkaroon ng partnership. But praise the Lord right now. Meron na po tayong hundreds of missionaries. Amen? Thousands of missionary churches probably ang may partnership sa missions. But with regardless kung gaano na kadami yan, the challenge will remain. We should keep it up. Amen? We should keep it up, the momentum. Manalangin tayo at sa maikling sandali, titingnan natin itong the momentum of missions. Lord God, and loving Father, please Lord, gamitin mo lang ako sa umagang ito. Please Lord, bigyan mo ako ng wisdom na kailangan ko para sabihin, to edify your people, to challenge your people, Lord God. Holy Spirit, I rely to your power. I need your convicting power sa puso ng mga mananampalataya na nandito ngayon. Lord, i-work out niyo po sa puso namin na hindi namin mapababayaan yung momentum na aming binibuild up sa aming ministry, sa aming missions. I pray that every one of us will take part para po umusad at lumago pa at marami pa kaming magawa sa ministry na ito at sa missions na pinagkatiwala mo sa amin. I believe with all of my heart that there is more for this church, Lord God. That by your grace and mercy, you can use them to be a blessing. Hindi lang dito sa kanilang lugar, kundi sa buong mundo. Lord, maraming salamat sa opportunities na pinagkakalob mo sa amin para magamit mo kami sa gawain. Muli, Panginoon, empower us this morning. In the name of Jesus Christ, amen and amen. When we speak of momentum, this is a favorable dealings of God in our mission. This it's all by the grace of God na mapanatili nating pataas ang ating momentum, mga kapatid. It's all by the grace of God. Mga bagay na pwedeng magbabagsak sa ating momentum sa ating ministry and missions is yung mga kasalanan sa ating puso. Naintindihan natin, no? Yung nagiging critical ang ating ministry and missions because of those sins or sin na meron tayo sa ating puso. Hindi tayo nagiging effective.
Di ba totoo itong sinasabi ng Bible sa may Matthew chapter number 24 verse 12? Ang sabi sa Bible, and because iniquity shall abound, di ba? The love of many shall wax cold. We need to be aware na si Satan ngayon, hindi din siya tumitigil para pabagsakin yung momentum natin sa ministry na ito. Kung meron mang against sa atin dito ngayon, that is our enemy. That is Satan. Kaya sinabi ng Bible sa atin, di ba? We need to be vigilant, to be sober, to be vigilant, because your adversary, the devil, the Bible says, he is a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo. Baka yung momentum na binibuild up natin sa ating ministry and missions, one of this day, bigla na lang tayong mag-collapse sa ating Christian life. Bakit? Dahil isa ka na sa mga natagpuan ng kaaway at nasilo ng kaaway. Be aware. Maging mapagbantay tayo. Dahil anytime, mga kapatid, pwedeng bumaba yung ating momentum. Ngayon, nag-i-enjoy tayo na marami tayong nakikita ng mga missionaries na sumusuko ng buhay. Amen? But the Bible says, iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Mag-ingat tayo. Baka isa tayo sa manlamig ba? Baka isa yung puso natin na one day, yung pag-ibig natin ngayon is nangingibabaw. One of this day, because iniquity shall abound in your heart, because iniquity shall abound in your mind, mga kapatid. Any moment of the time, pwede kang mapasok ng kaaway. That is why we need to be aware. Tingnan mo, may momentum tayo na dapat nating pangalagaan sa ating ministry and missions. Amen. This is a reminder to us that Satan is a roaring lion. Gusto niya tayong pabagsakin sa ating pag-ibig sa Panginoon. Gusto niyang pabagsakin yung pagmamahal mo, yung katapatan mo sa Panginoon. Ngayon, pinagpaplanuhan po yan ng kaaway, kapatid. This is a question. Are we losing the momentum of our love for God's ministry and missions? May mga area ba sa buhay natin, mga kapatid, na unti-unti nang pababa yung ating momentum? I don't know kung ano yan. Maybe your prayer life, unti-unti nang pababa. Hello? Maybe yung pag-serve mo sa Panginoon, unti-unti nang pababa yung excitement mo, yung joy mo sa ministry na ito. This is a reminder. Or, will you lose the momentum of your love, joy, and faithfulness in the Lord? Hayaan mo na lang ba na paunti-unti kang, yung pababa yung momentum ng iyong katapatan sa Panginoon? Oh, keep it up. The momentum of your missions, keep it up. Satan will always hinder us to do the ministry and missions. Hahayaan mo lang ba yan? Satan will try to disappoint us, to discourage us, and to destroy our focus, our momentum in this ministry and missions. Yan ang ginagawa ni Satan. Kaya mag-ingat tayo. Sometimes, you are disappointed dahil hindi pa sinasagot yung mga prayers mo. Sometimes disappointed ka kasi akala mo nag-fail ka sa iyong pag-aaral, sa iyong family, nag-fail ka sa mga anak mo. Huwag nating hayaan na yung ating disappointments maging discouragement natin. Are you with me? Dahil kapag ikaw ay ma-disappoint
Ang next na nais ng kaaway sa iyo, ng diablo sa iyo is ma-discourage ka na. Titigil ka na, manghihina ka na, at hindi ka na pupunta sa church na 1 beses, 2 beses, hanggang sa mawala ka na. And maaalala mo na lang, you are now destroyed. Yan ang nais ng kaaway. Unti-unti kanyang pinipenetrate, kapatid. Na habang pinipreach dito yung Word of God sa buhay mo, nadadagdagan yung kaalaman mo, yung knowledge mo sa Word of God, pero hindi mo ina-apply yung Word of God sa buhay mo, baka magtaka ka na lang balang araw. Sa sobrang dami mong alam, pero hindi mo ginagawa. Kulang sa application. Baka babagsak ka. Kasi mahina ang pundasyon ng buhay mo. Mahina ang pundasyon ng buhay mo. Sin will demoralize us to serve and to do the will of God. Remember that. If there is something na pwedeng magpabagal, magpahina sa iyo sa ministry na ito or sa mission natin, that is our sin in our hearts. And the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. The Bible says, let us lay aside every weight. This is a declaration, mga kapatid, na yung mga kabigatan natin sa ating puso, pwede yan ang magpabagal ng ating momentum or magpababa ng momentum natin sa ministry at sa mission ng Panginoon. Yung mga kabigatan, mga problems, mga hardships, mga failures sa buhay natin, pwedeng hindi tayo makatakbo sa race of faith because of the weights na meron tayo. Ano ang dapat nating matutunan? God is telling us, we need to learn how to trust the Lord with all of your heart. Trust the Lord with all of your heart. With all the weights na pinagdadaanan mo ngayon at dinadala mo ngayon, learn to cast it on Jesus. Learn to trust the Lord for that. Mabigat din sa amin na iwanan yung Pilipinas. May mga kaluluwa din dito. Pero may panawagan kasi. Kung hindi dahil sa panawagan, Pastor, hindi kami pupunta doon sa mga mahirap na lugar na yun. But there is a call. It's ringing. It's still ringing in my heart right now. Hindi ko alam kung naririnig mo yan, kapatid. Pero naririnig ko na sinasabi sa akin ng Indiano, please come back! Please come back! Naririnig ko yung panawagan. Kaya pupunta ako. Kaya pupunta yung mga misyonaryo sa ibang bansa. Why? Because there's a call ringing in their hearts. Ano pang sinabi sa Bible? And the sin which that so easily beset us. Ano yung madaling magpabagsak ng ating momentum? Yung weights na dapat mong ipagkatiwala sa Panginoon. Yung kasalanan na dapat mo nang talikuran. Hello, are you with me? Yung kasalanan na dapat natin ng talikuran. And then, para makatakbo ka sa race of faith ng buhay mo. Isang araw, kapatid, nakaupo ka dyan sa upuan na yan at nasave ka. Hanggang sa ikaw ay natuto nang makaupo dyan, makatayo sa upuan na yan, sa pananampalataya. Hanggang sa natuto kang makalakad sa pananampalataya. Now God has been telling you, don't lose the momentum. It's about to run. It's about to run the race of faith. Are you with me? Kung kinaya mo nang makalakad sa pananampalataya, huwag kang tumigil dyan. Meron pa. Ano yon? Race of faith. Kailangan mong takbuhin. Kailangan tayong tumakbo. Don't lose the momentum, mga kapatid. We must keep it up. Number 1, don't lose the momentum of doing right in the sight of God.
doing right in the sight of God. Sometimes, nakakaroon na po ng, dito sa ating ministry, wala dapat ditong room sa unrighteousness. Amen? Hello? There must be no room in unrighteousness dito sa ating ministry and missions. But sometimes, hindi natin namamalayan, kapatid, unti-unti nating dinadala yung mga unrighteousness sa ministry na ito. And that is why, hindi tayo naging effective sa ating ministry and mission because of unrighteousness. Kung mababasa nyo yung verse number 14, napakaganda po yung sinabi ng isang misyonaryo dyan sa church ng Philippians. Sabi dyan, notwithstanding, ye have well done. I like this word. Di ba maririnig natin yan kapag nagkita na tayo ng Panginoon, di ba? Sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. Pero ito mga Philippian believers, sinabihan sila ng isang misyonaryo. Ang sabi sa kanya, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Ano ibig sabihin mga kapatid? Itong mga Philippian believers, they are doing what is right in the sight of God. They keep on doing that. Hindi sila tumigil na gawin yung kung ano ang tama sa harapan ng Diyos. Kaya sinabihan sila, ye have well done. What you are doing for God right now, don't lose your focus on that. If you are doing soul winning in your area, don't lose your focus on that. That is the right thing to do. Yan ang tamang gawin mo. Oh, yung pag-enroll mo sa Bible Institute. Amen? It is the right thing to do. Don't lose that. Yung pag-enroll mo sa Bible school, that's the right thing to do. And church, please don't lose your focus in doing what is right in the sight of God. This church, itong Philippian believers, they don't stop doing what is right in the sight of God. That is why nasabi sa kanila ito, ye have well done. Napakaganda yung inyong ginawa, sabi ng isang misyonaryo. What a declaration. What a testimony na pinapakita ng isang church na nagiging faithful sa Panginoon. From the very start, the Philippian believers is doing the well-doing in the sight of God. Kaya nasabi sa kanila ito, ye have well done. Wow. This church is maintaining doing what is right in the sight of God. Buksan natin yung Proverbs chapter 14, verse 34. Tingnan natin yung Bible natin sa Proverbs. Okay? Chapter number 14, verse 34. Anong sabi sa Bible? Righteousness exalteth a nation. What is next? But sin is a reproach to any people. Pwede nating sabihin ito mga kapatid, na kung bakit ginamit ng Panginoon itong Philippines to be a sending nation to the world right now. Hello? Because we've been doing what is right in the sight of God. May mga nagsusurrender. Hindi natin nawawala yung momentum ng nagsusurrender sa misyon. Hindi natin nawawala yung momentum ng preaching of the gospel. Hindi natin nawawala. Sana mga kapatid, magtuloy-tuloy pa yan. Hindi natin itigil yan. Kung bakit ginamit ng Panginoon itong church na ito para mag-reach out ng mga tao dito sa inyong lugar.
Why? Because you don't stop doing what is right in the sight of God. But keep it up. Baka dumating tayo sa point na maging comfortable na tayo sa ating iniisip na, dumadami na tayo ah. Tama na siguro yan. Medya-medya na lang siguro. Kasi dumadami na tayo eh. Mag-ingat ka dyan sa kaisipan na yan. Baka isang araw babagsak tayo. We should not stop doing what is right in the sight of God. Unrighteousness. Ang sabi sa Bible, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It means, mga kapatid, righteousness must be the priority of every believers. Doing what is right in the sight of God. That is our priority also. Yes, madaling sabihin na, inuuna ko ang Panginoon. You are serving the Lord. You go to church every Sunday afternoon, every prayer meeting. But how about the righteousness of God? Hindi nakikita ni Pastor yan. Panginoon lang nakakita niyan. Priority mo rin ba na gawin at ipagpatuloy yung tama sa harapan ng Diyos? And all these things shall be added unto you. Nagtataka ka minsan, no? Bakit kaya nagiging faithful naman ako na pumunta sa church? Inuuna ko naman ang Panginoon, pero bakit parang wala yung blessing? Baka nakaligtaan mo yung word na righteousness. Are you with me? Yun ang dapat natin i-work out. Gawin natin ang tama sa harapan ng Diyos. Don't lose the momentum of doing right in the sight of God. Doing right in this ministry. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore seeing we have this ministry. When we are doing what is right in the sight of God, what is our next priority? Ministry. Seeing we have this ministry. As we have received mercy, we faint not. We don't lose the momentum. We keep on going and doing what is right in the sight of God. When other people do not show up, you show up. In order for you to grow up. You show up. Pakita mo. I-prove mo sarili mo sa Panginoon. Okay? In this ministry. Tingnan mo, yung focus mo yung ministry. Don't lose your involvement in this ministry. Because that is the right thing to do. You must be involved sa ministry na ito. Nakikita ko yung urgent church project ninyo, unti-unti nyo nang nakukulayan. Amen? But don't lose. Nakulayan lahat yan. Amen? Don't lose. Keep it up. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Number 1, remember this. Don't lose the momentum of doing right in the sight of God. Number 2, don't lose the momentum of generous giving. Nabanggit kasi dyan yung word na giving and receiving. It means, this church, itong Philippian believers, mga kapatid, they don't lose their momentum, their heart, generously. They are giving to God. Naintindihan natin? Kasi sabi, tingnan nyo, basahin natin, balikan natin yung verse natin. Philippians chapter 4, verse number 15. The Bible says, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Yung iba, mga kapatid, yung iba mga church, hindi nag-communicate kay missionary Paul. But praise God, mayroong isang church
piling nagsuporta sa kanya. May isang never lose their generous giving to the Lord. May isang church na hindi nawala yung kanilang momentum ng kanilang commitment para sa ministry and missions ng Panginoon. Praise God for this one church. Wow. Praise the Lord for the churches today. Kung saan tuloy-tuloy at hindi sila nawawala yung momentum nila sa mission, sa ministry. Grabe. Sabi dito, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Napagandang pakinggan, no? Na sila lang ang hindi tumigil. Di ba mas pangit pakinggan kung sobrang dami? Tapos, yung mga dami na yun, hindi na nagpatuloy. Pero yung sinight niya dito, yung isa na nagpatuloy. It means, mga kapatid, your commitment to the Lord matters. Magpatuloy ka. Gaano man yan sa tingin mo kaliit. Hindi naman palakihan yan eh. Amen? Ang kailangan, maging consistent ka eh. Maging consistent lang eh. Magsisimula naman tayo sa maliit na bagay at pagpapalain tayo ng Panginoon doon sa mga malalaking bagay, di ba? Yun naman ang simula eh. But praise God, the Church of Philippians, they don't lose their heart as a generous giver to the Lord. Kaya nagpasalamat si Paul dito. Ye have well done, sabi ni Paul. Mababasa natin yung word na giving and receiving. What is this? This is God's economy in our Christian life. Alam niyo ba yung ekonomiya? Dapat umikot yan, amen? Sometimes, may ekonomiya ang Panginoon sa buhay mo. That is giving and receiving. Ito every time na yung pastor ninyo dito speaks of giving, yung end result niyan is receiving. Kaya wag kayong matakot. Amen? Amen? Pasalamat ako sa Panginoon na yung ekonomiya ng Diyos is nagsimula sa giving and then receiving. Paano kung puro na lang giving at walang receiving? But praise God, mga kapatid. Sinabi ito ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Sinabi pa ito ng Bible, give at it shall be given unto you. It means, mga kapatid, yung end result ng giving natin, ng ating commitment sa Panginoon is receiving. Para gumalaw ang ekonomiya ng Panginoon sa buhay natin, we must learn to give. And ye shall receive. Yan sabi sa Bible eh. Proverbs 11:24. Ekonomiya ng Panginoon, ano nga? Giving, receiving. Sabihin nga natin lahat. Samahan niyo ako, ready? Paikutin natin, pagalawin natin yung ekonomiya. Ready? Begin. Giving, samahan niyo ako. Taas kamay, lahat. Pagalawin natin, wag niyo lang ilagay dito kasi pangit tingnan eh. Dito lang. Yan. Ready? Begin. Giving, receiving. One more time. Masasabihin ako sa inyo, mga kapatid, if we have nothing to do in the word giving, how can we enjoy the word receiving? Are you with me? Kailangan pagalawin natin yung ekonomiya natin. Tingnan nyo yung Proverbs 11:24. The Bible says, there is that scattereth and yet increaseth. Yan ay isang bagay na natutunan ko kay Pastor Tuquero. Sabi niya, kung bakit ang daming giving dito sa ating church, sabi niya, kasi yung word na ginamit is scattereth. Di ba? Scattereth man. It means, mga kapatid, kung gaano kalaki at ka-open yung hand mo na tinanggap yung blessing sa Panginoon,
Oh, dapat ganon din kalaki. At kabukad-kad yung kamay mo sa pag sinabi ng Panginoon, give. Hindi ka pwedeng mag-scatter na ganito lang, di ba? Nakita niyo yung yung nagtatanim ng palay? Di ba? Nagsabog siya, saboy siya. Kapag siya magsaboy ng ganito lang, pak, ganun lang yon, ha? Maliit lang yon, di ba? Pero kapag sinabing scattereth, dapat lahat yan buka. Sabi ni Pastor Gilbert sa amin, kung bakit scattereth ang binigay at linagay ng Panginoon na word dyan, kasi meron tayong tithes. Amen? 10%, amen? Meron tayong missions, amen? Meron tayong mga love offerings, amen? And so on and so forth. Meron tayong mga project, amen? Maraming outlet. Sabi, kapag malagyan mo yung mga outlets na yan, anong sabi sa Bible? There is that scattereth and yet increases. Hindi ka mawawalan. Anong sabi dyan? And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Mga kapatid, we should not lose the momentum of our generous giving to the Lord. How about the growing numbers of surrendering missionaries? Sino kaya ang next na magbibigay ng buhay para abutin yung mga tao doon sa ibang bansa? Oh, we need more supporters para sa mission natin. But beyond that, mga kapatid, we need the people of God to see the reality that these people on the other side of the flood will be reached out with the gospel if someone will go there and preach the gospel to them. Will you give your heart to the Lord right now? Maging generous ka ba sa buhay mo sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, ito yung buhay ko. Gusto ko ibigay sa iyo. Dalhin mo ako kung saan mo gusto. Bubuo ba sa iyo yung generosity na ibigay yung puso mo ngayon? Hindi ka ba magiging selfish sa Panginoon ngayon? Will you be willing to give your life to the Lord? God is not losing the momentum of calling men and women to be a missionary. Never. We experience good numbers of missionaries for the last years na tinatawag ng Panginoon. It means there is a momentum na dapat nating pangalagaan. Will you be the next one to give your life to the Lord? Young people of this church. Will you be the next one to surrender your life, to go to the fields? It would be amazing. Our ministry has a command and God wants us to be responsible. Our mission has a call and we are to answer. The Bible says in Isaiah chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Someone must go. Mga kapatid, someone must go. God is asking, who will go for us? Someone must say, Lord, here am I. Send me. Someone must say, Lord, ito yung buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Someone must answer the call and say, Lord, this is my life. I am giving this generously for the souls of men out there. Will you be the one to answer the call? God is telling you,
in Isaiah chapter 6 verse 9, and he said, "Go and tell these people." Go and tell these people. Don't lose your heart being a generous Christian to the Lord. Pangatlo and last, don't lose the momentum of growing numbers, souls being saved. Kung meron mang hinihingi ang ating mission sa atin at nire-require, this is the souls of men. Souls of men, mga kapatid. Namatay si Jesus Christ sa cross dahil sa kaluluwa natin. Namatay si Jesus Christ sa cross. He is doing what is right in the sight of His Heavenly Father. He is not losing the momentum of generous giving. He gave His life, His all for us. Para hindi lang mawala yung kaluluwa na ito. Para hindi lang mapunta ang kaluluwa mo sa impyerno. He gave His all. He sacrificed His all. If we could see what God, Jesus, is doing nung siya ay nasa cross ng Kalbaryo, iniisip niya ang kaluluwa natin. Hindi ka pa pinapanganak, kapatid. Iniisip na ng Panginoon na kapag ikaw maipanganak, mamatay ka, makasalanan, at mapupunta ka sa lugar ng impyerno. Don't lose the momentum. Mga kapatid, hindi nyo ba naririnig yung panalangin ng mga tao sa impyerno? Even hell right now is call out the people of God to go. Tingnan ninyo yung Bibles ninyo, please. In Luke chapter 16, verse number 27. Maikli, sandali na lang at matatapos tayo. Ang sabi sa Bible, Luke chapter 16, verse 27. Then he said, si rich man ito, di ba? Si rich man, kilala niyo si rich man sa Bible. Amen? Ano ang kanyang panalangin? I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Did you know, mga kapatid, that people in hell right now is praying for us? Praying for someone to go. Praying that someone will be sent out. Praying that one person, one young people will go to their unsaved loved ones. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, that the people in hell right now is calling out us? At sinasabi nila, sana yung Lighthouse Bible Baptist Church, hindi sila titigil na mag-soul winning. Na sana yung mga believers doon sa General Santos, hindi sila mawala sa momentum nila na mag-send out ng missionary sa ibang bansa. Yan ang pinagpipray nila. Sabi ni Richman, Father, isend mo, ipadala mo babalik siya si Lazaro. Pero hindi yan yung way ng Panginoon para mag-work sa mission natin. Wala na pong mga tao na galing sa langit na pupunta dito. Tingnan mo kung anong sagot ng Panginoon sa panalangin ng mga tao doon sa impyerno. Verse 28, For I have 5 brethren. Grabe, no? Mga malalahanin na yung mga tao doon sa impyerno, no? Nung nabubuhay ito si Richman, wala siyang pakialam dito. Pero yung naranasan niya, yung impyerno, tingnan nyo, naging na siya, compassionate, naging prayerful. Tingnan nyo siya. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of what? Torment. Nakakaramdam na siya ng init. Nararamdaman niya yung totoong paghihirap sa impyerno. Naalala niya yung mga kapatid niya. Kapatid, mga mahal sa buhay, mga mahal ko sa Panginoon,
Ngayon pa lang alalahanin na natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi baka maging huli ang lahat para sa kanila. It's been too late para ipanalangin ni Richman ang kanyang mga kapatid. It's been too late for him na mag-repent. It's been too late for him na magkaroon ng compassion heart. It's been too late. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse number 29, Abraham saith unto him, listen, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Tumingin kayo sa akin. Wala na po tayong Moses ngayon. Are you with me? Wala na po tayong mga prophets ngayon. Wala na po ngayon yung mga disciples ni Jesus Christ. But listen, meron pong mga believers ni Jesus Christ. Meron tayo. At ano ang sagot ng Panginoon sa mga panalangin ng mga tao sa impyerno ngayon? Hayaan mo na mapakinggan kanila. Hayaan mo! Hayaan natin na mapakinggan si Missionary Irby doon sa ibang bansa. Let them hear us. Don't lose the momentum of souls being saved. With our limited resources, remember that God is our unlimited source. Let's deploy more soul winners. Amen? Amen. Let's deploy more missionaries while there is time. Because the Bible says in John chapter 9 verse 4, I must work the works of him that sent me while it is day. While it is day. The night cometh when no man can work. We have this little time to work, mga kapatid. We have this little time para gawin niya itong ating mission at ministry. Don't lose your momentum. Malapit na tayong makarating sa dulo. Malapit na tayong makarinig ng sinasabi ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Malapit nang darating ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hello? We have this little time na lang. I pray to God na sa maikling panahon na natitira sa buhay natin sa mundo, we will not lose our momentum in the Lord. Keep it up. Your commitment, keep it up. Your faithfulness, keep it up. Your soul winning, keep it up. Your church attendance, keep it up. Your ministry, keep it up. In supporting missions, keep it up. Surrendering your life, keep it up. The Bible says, the night cometh when no man can work. Don't lose the opportunity to be used by God. Kakantahin ko itong song na ito sa inyo bago ko magtapos. The title of this song is So Little Time. This will remind us that with our little time na natitira, let's do our best. Sana makanta ko ng maayos. So little time, the harvest will be over. Our reaping done, we reapers taken home. Report our work to Jesus, Lord of harvest, and hope He'll smile
and that He'll say, well done. Today we reap or miss our golden harvest. Today is given us lost souls to win. Oh, then to save some dear ones from the burning. Today we'll go to bring some sinners in. The harvest white with reapers few is wasting, and many souls will die and never know the love of Christ, the joy of sins forgiven. Oh, let us weep and love and pray and go. Today we reap or miss our golden harvest. Today is given us lost souls to win. Oh, then to save some dear ones from the burning. Today we'll go to bring some sinners in. Marami pong mga upuan ngayon na wala pang nakaupo. Are you with me? Mauupuan po yan if we will not lose our momentum in doing what is right in the sight of God. If we don't lose the momentum of generous giving, and if we will not lose the momentum of souls being saved.